hatid niyo sa highway. So, habang tayo po ay pupunta sa ating pinag-aralan, balikan lang po natin ano yung ating mga pinag-aralan last time na po about sa apat ano po na ano yung summarize po ng ating pinag-aralan before, no? Yung kung ito po. Yung how to be effective purpose statement, ano? Yung it is specific, it is transferable, amen? It is measurable, and the last, ayun po, yun din na, transferable, specific, biblically. Ayan. It is biblically specific, transferable, and measurable. Ano po? Yun yung last na pinag-aralan natin. Kung naaalala nyo po, ano, sa atin pong topic last week. At ngayon po, dadako po tayo sa ating pag-aaralan sa the two great scripture. And I believe, ano po, bawat isa po sa atin, alam natin kung ano yung pinakamahalagang scripture na pinakapuso, na pinakamahalagang scripture sa Bible. Amen. At ito po yung dumutukoy sa pagmamahal sa Diyos. Amen. Pagmamahal ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Amen. At ayan. So tayo po ay dumako. Sabi niya po, ang pamagat po ng ating mensahe dito ay the two great scripture. Amen. I-welcome po natin ang ating Pastora Ami. Pastora Ami, first time niyo po sa Glory to God. Every Friday po ito. At kung available po kayo, no po, lagi po kayong welcome. Amen. So, two great scripture. Amen. So, purihin na po ang Panginoon. Pagkalooban tayo ng wisdom, knowledge, and understanding po, ano, na pinakamalalim na pangunawa po sa ating mensahe ngayong araw na to. Ayan. So, tayo po, hallelujah. Ayan. Sabi po dito, sa first month daw po ng Saddleback, ng Church ng Saddleback, dahil ang binabasa po natin ngayon ay ang libro po ng Saddleback Church, ano po, yung kanilang purpose-driven church. Amen? Kung paano sila naging malago. So, sabi dito, niled daw po ni Pastor Ricky Warren yung kanilang church na po sa proseso po para ma-explain no po para ma-explain ng maayos ano, and finally sabi niya ganon no po, na-conclude daw po nila no po na maraming mga passage na nag-describe no po na kung anong klaseng church no po ang pwedeng maging ang Saddleback Church. So, dalawang statement po ang sinamarize niya na sinabi ni Jesus Christ. Na po, it all, sabi niya ganon, the great commandment. Amen? So, ano po ba yung great commandment ng Panginoon? Mababasa po natin to sa Matthew 22:37 and 40. Amen? Pabasa nga po. Matthew 22:37 hanggang 40. Po, anyone, mga kapatid, pakibasa naman po. Matthew 22 verse 37 po hanggang 40. 27. 37 po hanggang 40. Sige, 37. Amen po. Amen. Amen. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos nito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Amen po. Amen. So yan po ang tinatawag natin na Great Commandment. Ito naman po, and the Great Commission. No? Sa dalawang paraan na to na sinabi ni Jesus, sinamarize po ito ni Pastor Ricky Warren para sa kanilang pagbibuild no po, ng kanilang church. Amen? At ang Great Commission. Ano pong sabi niya? Una, sabi niya po, pahanap po Matthew 28:19 hanggang 20. Sabi niya sa Matthew 22, no po, ito yung first Great Commandment ng Lord. And ang sumunod po naman ay ang Great Commission, which is Matthew 28:19 hanggang 20 po. Amen. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Amen. Ayan. So, dahil ikaw ang nagbasa, Ate Billie Jean, ano po, sa pagkakaunawa mo, para kanino po yung sinabi ng Lord? Para ba sa mga lalaki lang? O para sa mga babae lang? Para sa iyo po. Para sa lahat. Para sa lahat. Amen? So, walang babae dito, walang lalaki. This is the Great Commission. Amen po? It is Great Commission po na binibigay ng Panginoon sa atin. Una, no po, ang Great Commandment para din sa lahat. Diba? Wala pong exempted dito. Walang babae ka o lalaki ka para hindi mo mahalin ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At wala ring babae o lalaki na sineseparate ang Panginoong Jesus. No po, para sa Great Commission niya na bautismuhan mo. Diba? Sabi niya po, mag-disciple kayo, sabi niya. Diba? Ipakilala nyo ang Panginoon sa buong sulok ng mundo. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin at maunawaan po natin that God is never separate us. Na po, ang gusto ng Lord magbuklod-buklod tayo, ang gusto ng Panginoon magtulungan tayo, ang gusto ng Panginoon magkaisa tayo because we are one body. Amen? Kung iisipin po natin, halimbawa ba, ang kamay natin, babae at lalaki ito, isa lang ba ang gagamitin ng Lord? Dahil napakalawak po ng salita ng Panginoon at dito, lahat tayo inuutusan. Amen? Isipin nyo na lang po kung lalaki lang ang humahayo. O kung lalaki lang yung nandito. Amen? Ilan lang po ang natira? Si Kuya Lindon? Si Kuya Junjun? Si Kuya Julius? Si Pastor Randy? Diba? Kayo lang? Diba? Diba mas masaya na lahat po tayo nagkakaisa, babae at lalaki? Sa mundong ito, even sa mundo po, hindi pinabayaan, even from the beginning si Yahweh, hindi niya pinabayaan na mabuhay lang si Adan ng mag-isa. Hinugot niya sa tadyang si Eva dahil walang kabuluhan ang buhay ng lalaki kung wala siyang divine helper na katulad nating mga babae. Amen? So ito ay para sa lahat. Ginamit din po si Maria, para ipagbuntis. Ang bugtong na anak, babae din po ang ginamit ng Panginoon. Hindi siya pumipili. Hindi niya inexempted na mas malaki ang kakayahan ng lalaki sa babae. No, they are equal. They are both creation ng Panginoon. Amen? Na wala siyang tinatangi. Kaya tayo pong mga tao, huwag tayong nagtatangi. Kaya dito, pinapaunawa sa atin, kung mahal mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pagkatao, mahalin mo rin kapwa mo. Yun yung pinaka-first na great na ginawa, great commandment na ginawa. Hindi po ng ibang tao mismo pong si Jesus Christ. Basahin niyo po, mismong si Jesus Christ ang nagsabi nito nung nagtatanong yung lalaki, na mayaman siya, na meron siyang kayamanan, na paano ba pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. At ito ang sinagot ng Panginoon. Diba? Sabi niya nga, nagawa ko na lahat yun. Sino ang kapwa ko? Babasahin niyo pa po yung kasunod noon. Diba? At sinabi niya, yung mga kapwa mo ay tayo. Ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya po, tandaan po natin, wala pong disqualified ang Panginoon. Lahat tayo, inopen niya yung door para sa atin because of the Christ Jesus. Wala ng Romano, wala ng Hudyo, di ba? Wala ng Hintil. Binura na po ni Lord yun lahat. At kung ang mga title lang naman din ang pinag-uusapan sa mundong ito, kung kaya mong irespeto yung mga teacher, di ba? Pag nilagyan ng title ng teacher, principal, re-respetuhin mo yun kasi nilagay yun na principal. Sino ba ang naglagay ng titulo sa kanila? Siyempre, yun po ang kapanawagan, di ba? Ng mga tao, may assistant secretary, igagalang mo din yan, secretary, assistant manager, sa gobyerno, presidente, vice president, di ba, senator, di ba? Ginagalang mo yun. Tao ang naglagay ng title, tama po ba? Tao lang ang naglalagay ng title sa pamahalaan, sa mga pulis, 'di ba? May sergeant, 'di ba? Ano pang tawag, 'di ba? Meron pang mga ano pa po ba? Commander, 'di ba? May mga commander. Sino pang naglagay ng titulo? Tao pa rin. Pero ginagalang mo at ginagalang ko. Kahit simpleng mamamayan ka, pag hinarang ka ng pulis, ginagalang mo. Amen?
Ganun pa. Ganun din sa spiritual. Kahit sino pang iligay ng tao, no? Dahil yan, hindi po yan ilalagay, no po, kung hindi yan niloob ng Panginoon na mailagay. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Colossians 1:16, amen, nabasa po natin yung last night, lahat ng authority is under the power of God. Amen? So kahit pa tao po ang naglagay niyan, marapat lang na respeto natin. Kahit ano pang tawag niya diyan. It's not about title. Kasi pag humarap ka sa harap ng Panginoon, you're just a servant. Kahit pa si Bishop Art ka. Kahit pa si Pastora Ami ka. Kahit pa si Pastor Randy ka. Pag humarap ka sa harap ng Panginoon, you're just a servant. You're just a steward. Steward lang tayo. Pinagkakatiwalaan lang tayo. Kaya yung mga bagay na hindi naman mahalaga, hindi na po dapat pinag-aawayan o pinagtatalunan pa. Dahil ang sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Amen? At kung mahal mo ang kapwa mo, no po, you don't see the difference. Kasi sa harap ng Diyos, kapareho ka lang. Kung paano niyang tinitingnan, yung babae at lalaki, pareho lang tayo. Kasi pareho niya tayong nilalang. Walang paborito ang Diyos. Saan niyo po nabasa sa Bible na may favorite si God? No. Wala siyang paborito. Lahat minahal niya. Lahat nakatanggap ng salvation because of His love. Walang tinangi. Unconditional love. Yun yung binigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Unconditional. Anong ibig sabihin ng unconditional? Diba? Hindi nalilimitahan. Walang kondisyon. Hindi katulad ng pag-ibig mo at pag-ibig ko na may kondisyon. Amen? Kaya yun pala ang pinakamahalaga na dapat nating inilalagay sa ating church. Yung sinabi ng Panginoon na Great Commandment. Kasi, bakit sinasabi sa atin na mahalin natin ang Diyos una sa lahat? Ng buong puso, buong kaluluwa. Para mamahal mo yung kapwa mo ng totoo. Para mamahal mo yung asawa mo ng tapat. Pag minahal mo ang Diyos una sa lahat, mamahalin mo lahat ng tao sa paligid mo. Kahit pa kaaway mo. Kahit pa taong suklam na suklam ka. Kahit pa taong inis na inis ka. Kahit pa taong gigil na gigil ka. Amen? Walang kondisyon ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya wag nating lagyan ng kondisyon ng pagmamahal natin. Hindi dahil nagkamali sila sa atin, hindi dahil nasaktan nila tayo, hindi dahil nagawa nila tayo ng masama, hindi tayo pwedeng hindi magmahal sa kanila. Kasi, bago ka nila sinaktan, ikaw muna ang nanakit sa Panginoon. Pero sa lahat ng yon na ginawa mo, una mo ding nasaktan ng Diyos. Una ka nagsinungaling sa Diyos. Una nating napigati ang puso ng Panginoon. Pero sa lahat ng kasalanan natin, ang Diyos pa rin ang unang yumakap sa atin. Amen? Yun yung pagmamahal niya, na kahit nasa putikan ka, kahit ang tingin ng mga tao sa'yo is baboy ka, na pabalik-balik sa putik, na aso ka, na kumakain ng sinuka mo na, kakainin mo pa. Diba? That's what we are. We are just a filthy rag. Isa tayong maruming basahan sa harap ng Panginoon. Pero alam niyo po, yung napakabuti sa Lord, kahit ganun tayo, mahal niya tayo. Amen? Huwag mo ipagmamalaki ko lahat ng nagagawa natin sa Panginoon. Kasi lahat ng ihahain natin sa harap ng Diyos, lahat yon is maruming basahan. Kung akala natin, lahat ng nagagawa natin is galing sa lakas natin, galing sa ating pangunawa, galing sa ating talino, galing sa ating kayamanan, lahat nagkakamali po tayo. Kung hindi ang pag-ibig ng Panginoon ang natanggap natin at hinahain natin sa Kanya na bunga at produkto ng lahat ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, lahat ng ito ay marumi sa Kanya. Kung hindi ang dahilan ay dahil Siya. Dahil Siya kaya ka mabuti ngayon. Dahil Siya kaya mo namamahal kapwa mo. Dahil Siya kaya ka nasa posisyon ngayon. Dahil Siya kaya ka may trabaho. Dahil Siya kaya ka may buhay. Siya yun. Dahil Siya kaya ka may mga anak. Dahil Siya kaya ka may ministry. Dahil Siya kaya ka nakakatulong sa ibang tao. Dahil Siya kaya ka may income. Siya yun. Siya yung unang-unang dahilan. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Ang kailangan lang nating gawin is sumunod. No? Pag sinabi niyang mahalin natin siya, mahalin natin siya. Pag sinabi niya mag-obey tayo, 'di ba? Mag-obey tayo.
Yun lang ang buong katungkulan ng tao. Wala tayong pangyarihan na ipagmamalaki sa Panginoon kung hindi din dahil sa Kanya. Yung knowledge na yan, yung karunungan na yan, yung wisdom na yan, lahat yan galing sa Diyos. Even ang buhay mo, yung itsura mo, kung anong itsura mo ngayon, di ba? Physical, spiritual, mental, lahat yun, biyaya ng Diyos. Amen? Kaya wag po tayong magmalaki na sa Panginoon na ito ay galing sa ating sariling lakas para ma-appreciate natin yung biyaya at grace ng Lord sa bawat araw ng buhay natin. Para hindi tayo magmalaki sa kapwa natin. Kung meron man tayong ikukumpara mo kay Jesus Christ yung buhay mo. Kung totoo ba na nakaabot ka na sa kaluwalhatian ng Diyos. Para wag kang maging mayabang. Kung gusto mong maging humble na tao, wag mo ikumpara sa kapwa mo Kristiyano. Huwag mo ikumpara sa kapitbahay mo o huwag mo ikumpara sa pamilya mo. Ikumpara mo yung sarili mo kay Kristo. Para matutunan mong magpakumbaba. Para huwag mong tingnan yung sarili mo na ang taas-taas mo na. Amen? Para matutunan mo kung paano kanyang dinampot sa putikan, no? At siya ang nagtaas sa'yo. Kung paano kanyang minahal kahit gaano pa karaming kasalanan na gawa natin sa kanya. At hanggang ngayon, we make mistake. Every day we make mistake. No? Kaya kung ikaw yung klase ng tao na hindi pa nagpapatawad, hindi ka nagpapatawad sa kapwa mo, 'di ba? Isipin mo kung paano ka pinatawad, kung paano mo libreng natanggap yung pagpapatawad ng Diyos dahil lang nagpakumbaba ka. Kaya wag nating tigasan yung puso natin pag narinig natin ang Panginoon. Huwag mong titigasan yung puso mo. Pag narinig mo ang tinig at salita ng Panginoon, anak, magpatawad ka sapagkat hindi ka patatawarin ng Ama kapag di ka nagpatawad. At para hindi mo maging alipin yung sarili mo, magiging malaya ka lang na totoo kapag natutunan mong magpatawad. Amen? Kaya dito po, natutunan ni Tatay Ricky Warren na ito pala ang pundasyon, na dalawang pundasyon na grade 2 scripture na dapat niyang i-apply sa kanilang church. At nagtagumpay po siya doon. No po? Kaya nga sabi po dito, nagkaroon sila ng slogan sa kanilang church na nilagay po sa kanilang church na a great commitment, sabi niya po ang napakalaki daw po na commitment o pakikipag-isa o pakikipag-ugnay to the great commandment, sabi niya, and the Great Commission will grow a great church. Kaya yun yung sinasabi sa atin na kung meron daw tayong great commitment at alam natin na nakakommit tayo sa taas, sa Panginoon at hindi sa tao, magkakaroon tayo ng great commandment. Ano po yun? Yung love your God. Diba? With all your heart, soul, and mind. At love your neighbor. No? Dahil may commitment ka sa Panginoon, ma-appreciate mo yung kanyang commandment. Amen? Dahil dahil na-appreciate mo yung great commandment ng Panginoon, ma-appreciate mo yung great commission. Magdi-disciple ka na. Ipapakilala mo si Jesus kasi naranasan mo kung paano kang tinanggap ng Lord. Naranasan mo ang salvation. Amen? Naranasan mo kung paano ang pagmamahal ng Panginoon, pagpapatawad niya. Kaya magkakaroon ka ng great commission. At itong tatlo na to ang magbibigay sa isang church para maging great church ang isang church. Because of the foundation of the word, na naging commitment mo, naging commandment mo, at naging commission mo. Kaya ka nagkaroon ng isang great church. Amen? Hindi dahil sa sarili mo. Because you follow the word of God. Naging pundasyon mo yung salita ng Panginoon na unang mahalin siya, parangalan siya, i-honor siya. Amen? Dahil karapat-dapat lang siya. Kaya mahalin mo yung kapwa mo dahil na mahal mo siya, mamahalin mo yung kapwa mo, mamahalin mo yung asawa mo ng tapat, mamahalin mo yung kaibigan mo ng tapat, hindi ka manluloko kasi nauna mong natutunan na maging tapat sa Diyos. Kaya wag mong sasabing mahal mo ang Diyos kung naninira ka pa rin ng kapwa mo, sinisira mo pa rin yung relasyon yung mag-asawa, wala kang tiwala sa asawa mo, di ba? Kasi kung tunay na mahal mo ang Panginoon at totoong nagtitiwala ka sa Diyos, lahat ng tao nagkakamali. At lahat magkakamali sa ayot sa gusto mo. Lahat makakasakit sa'yo. Sa ayot sa gusto mo, masasaktan ka. Even Jesus Christ is not exempted para hindi masaktan ng tao. Even He is a God.
tandaan mo, no? You are creation. At sabi ng Panginoon, follow me. Take up your cross. Diba? And follow me. Kung naranasan ni Lord na kutyain, kung naranasan ni Lord na saktan, kung naranasan ni Lord na pagbintangan, kung 'di ba? Kung naranasan ni Lord na apihin, exempted ka ba? You're not. 'Di ba? Kaya tandaan po natin, lahat mararanasan natin, kung paanong naranasan ng Panginoon. Pero sabi ni Lord, napagtagumpayan ko na anak. Kaya nga ang bilin niya sa ating lahat, be courageous. Magpakatatag ka. Bakit sinasabi niyang magpakatatag ka? Kasi may power siyang binigay sa'yo. May Holy Spirit na tutulong sa'yo para magdesisyon, no? And it is matter. Sa bawat desisyon na gagawin mo sa bawat araw, it is matter. Amen? Kaya matuto po tayo, no, na laging i-acknowledge una ang Diyos sa lahat. At kaya tayo nakakapagbigay ng pag-ibig sa kapwa natin because of Him. Amen? Kaya dito po, makikita natin, sabi niya, dahil dito sa last word na to, no, yung mga disciple po ni Jesus, nagbigay siya ng great commission, na po at assignment, na po at 3 more tasks, sabi niya, go make disciple, baptize them, and teach them to obey everything He taught. Kaya tayo nakatagpo sa Diyos ngayon. Kasi sumunod yung mga disciple noon. Amen? Kung hindi sila sumunod sa Panginoon, do you think tayo naabot ba ng salita ng Diyos? Naabot ba tayo ng salvation kung hindi sumunod? 'Di ba yung mga disciple na yon? Kaya ikaw din. Kung paano sila naging masunurin noon, naggawa sila ng disciple, lahat tayo disciple. Amen? Binaptize po nila, no? And tinitch nila and inobey. Hindi lang tinuturo, no? Hindi ka lang turo ng turo, dapat ikaw mismo nakikita na nag-o-obey ka. Hindi puro ngawa. Dapat may gawa. Hindi ngawa ng ngawa. Mahirap yung taong daldal ng daldal pero wala namang nagagawa. Because love is action. Si God, sinabi niyang mahal ka niya. Nagpapako siya sa krus para sa'yo. Para sa akin. Inalay niya yung buhay niya. Amen? Kaya ganun din po tayo. Ganun din tayo. Huwag kang puro ngawa. No? Huwag puro salita. Gawan po natin. Lakipan natin ang gawa. Teach and obey. Amen? Kaya napakahalaga po ng action. Kasi ang love, hindi lang puro salita. Amen? So, dito, sabi niya, naniniwala ako na ang lahat ng church, sabi niya, na-define kung paano mo kinukumit yung sarili mo. Kaya po sila nagkaroon ng slogan na a great commitment to a great commandment, a great commission will grow to a great church. Amen? Yun po ang motto ng Saddleback Church. At nawa po, tayo din, hindi naman masama, kasi yun naman ay galing sa salita ng Panginoon. Nagawin din nating pattern. Amen? Na maging buhay din natin. Kaya dito sa 2 passage na to, sinamarize po nila na po sa church nila at lahat ng activity nila, lahat ng program po nila, na-fulfill nila because of this commandment. Amen? Sino ba naman ang hindi makakapag-fulfill, di ba? Kung inuuna mo ang Diyos, di ba? At minamahal mo ang Diyos, and then minamahal mo rin ang kapwa mo. Amen? Kaya sabi nga, mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Amen? Kapag nagmamahal ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya. Kahit di mo pa nakikita. Malaki yung vision mo, yung perspective mo, di ba? Kaya nga, dito po, naging ito yung itong in-stand po ni Pastor Ricky Warren na po para magtagumpay sila. At nagtagumpay nga po sila. Amen? Sabi niya nga dito, if it doesn't, sabi niya, we don't. Di ba? Kung hindi sila nagtagumpay sa ganitong kaparaanan na ginawa nila, na po dahil tinayuan nila yung salita ng Panginoon, yung Great Commission and Great Commitment nila at Great Commandment po ng Diyos, hindi sana sila nagtagumpay. Pero sabi niya, we are driven by the Great Commandment and Great Commission together. Together, sabi niya. They give the primary task to the church in focus until Christ's return. At yun ang dapat natin fokusan. Not about title. Hindi babae o lalaki. Hindi laki ng church o liit ng church. Amen?
Hindi paramihan. Ano po, hindi ganon ang tutukan. Hindi pagalingan, paminimpulan ng buhay ang labanan po sa mundong ito. Na kasi kahit na anong buhay mo, po, kung hindi mo naman nagawa yung purpose mo, baliwala po yung lahat. Amen? So dito po ituturo sa atin, after nito, po, matutunan natin na tayo po ay magkaisa, magmahalan, po, magkatulungan, po, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, na tayo po ay buklo din. At dito, ipapakita dito yung the 5 purposes of church. Na po, sabi niya dito, the purpose-driven church are committed to fulfilling in the 5 tasks of Christ ordained to the church accomplishment. Ito yung motto nila na hinimay-himay po ni Pastor Ricky Warren. Una, ang first purpose po is love the Lord with all your heart. Ano po? Sabi niya, sa buong mundo po, sabi niya, the word pala, sabi niya sa salita, the word describe this purpose is worship. Na po, yung pag sinabi mong love the Lord, no, ito po ay natumutukoy daw sa worship. Sabi niya, the church exists to worship God. How do we love God in our heart, 'di ba? Kaya kapag mahal mo ang Diyos, na po, ito is part of worship. Kahit anong ginagawa mo po, Kahit ano pang ginagawa mo, ano man ang sinasalita mo, ano man ang kinikilos mo, na po, ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Panginoon. Yun po ang pundasyon. Dapat pagmamahal sa Panginoon. Sabi niya dito, it doesn't matter if you were by yourself. Hindi na mahalaga kung nag-iisa ka, nasa grupo ka, o nasa 100,000 tao ka pa kasama. Kapag ine-express mo daw po ang pagmamahal mo sa Panginoon, that's worship. That's worship. Amen? You're worshiping the Lord. Kahit wala ka pa dito sa gawain, kahit ibang tao pang kasama mo, kahit mag-isa mo lang, na inaano mo, that is worship. It's called worship. Sabi niya po dito, the Bible said, worship the Lord your God and serve Him only. Matthew 4:10 po. Amen. Hallelujah. So, sabi po sa Matthew 4:10 sa Tagalog, sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. Amen. So, 'di ba po? Si Lord lang po ang dapat nating pagsilbihan. At pinapalayas niya yung kaaway dahil marami pong umaagaw sa atin. Pero purihin ng Panginoon kasi po meron tayong Diyos na buhay na magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay sa atin po ng pagpapahalaga sa Panginoon at pagpapakilala at pagkilanlan sa Kanya. Lahat ng mga bagay, God is above. Lagi niyong tatandaan, authority is God. Power is God. Walang magagawa ang lahat ng mga masasamang bagay or kahit ano pang evil sa buhay ninyo kung kikilalanin po natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya, hindi na mahalaga kung mag-isa ka. Kahit mag-isa ka, kaya mong labanan in the name of Jesus. Kahit may mga kasama ka pa, hindi po nakukuha sa dami, hindi nakukuha. It is your heart. Kung paano ka nagiging committed and devoted sa Panginoon. At lalabas po yun na kusa, maniwala kayo. Nagiging kusa yung paglabas ng pag-ibig sa puso mo, pagpapatawad, pagmamahal, because of God. Amen? Yun yung purpose po natin. Kaya notice that worship comes before service. Ang worship po, napapansin nyo daw, nagaganap muna ang pag-awit, di ba, yung pag-anyaya natin sa banal na espiritu, di ba, sa pag-worship natin sa Panginoon, bago po ang service, bago ang gawa. Kaya minsan, kung i-explain po natin na mas malalim, una tinuturuan tayo ng Diyos. Tayo muna. Di ba, bago tayo gumawa sa ibang tao, bago natin ilabas sa ibang tao, sa family natin, tinitingnan natin, di ba, anong kondisyon, di ba, anong kondisyon ng puso mo, kamusta ka? Ikaw muna, tanungin mo yung sarili mo. Di ba? Kasi kung puro ka lang salita tapos wala kang gawa, sayang. Sayang lang. Kaya napakahalaga po na i-notice mo yan sa sarili mo na you are worshiping first, Pag sa sarili mo to dinescribe, I myself is worshiping God in every way na ginagawa ko.
Na po, ikaw din ganon. Na bago yung service, bago mo hakbangan yung pagsiservisyo sa Diyos, na po, nauuna talaga yung how you worship God. Na paano mo pinapakita na wino-worship mo siya. Even sa church, di ba po? Sa church po, worship God, sabi niya ganon, is the church first purpose. Sometimes, we get busy to our work for God, but we don't have time to express our love for Him. Minsan po, nandun tayo, umaawit tayo nga sa Panginoon. Amen? Pero wala po tayo totoong oras or intimacy sa Kanya. Busy ka nga sa ministry, pero ang totoo, wala ka namang time to express your love sa Panginoon. Yun yung pinakamasaklap. Dahil nakikita ka ng busy ng tao, nakikita ka sa ministry, lahat ng ministry pinapasukan mo, pero ang totoo, wala kang intimacy. No, kaya napakahalaga. Napakahalaga po na matutunan natin yung magkaroon tayo ng how we express, how we give time. Amen? Sa Lord, 'di ba po? To express our love for Him through worship. Amen? Kasi ang totoo talaga, minsan naman, minsan nakakaligtaan naman natin ang pag-worship. Amen? Minsan nakala natin, pag uawit tayo sa Panginoon, ang gusto mo naman, maging okay yung feeling mo. No, ikaw pala, ang sarili mo pala pinapagaan mo, mali yung way ng worship mo, 'di ba? Na hindi mo namamalayan na parang mali. Hindi ka umaawit para maging okay ka. Dapat umaawit ka para sa Kanya. 'Di ba? Hindi ka umaawit, hindi ka nagwo-worship mag-isa para maging okay pakiramdam mo. Amen? Although hindi 'yun masama, pero magkaiba po 'yun. Magkaiba na wino-worship mo si Lord, 'di ba, na inaawitan mo siya para sa Kanya, hindi para sa feeling mo or sa sarili mo para maging magaan lahat ng pakiramdam mo. Amen? That's difference. No, magkaiba po 'yun, na maging magaan ang pakiramdam mo o mapuri mo siya. Amen? But hindi 'yun masama. Hindi po 'yun masama kasi pag naging okay din naman ang pakiramdam mo dahil sa pagwo-worship mo, magiging okay din ang pakikitungo mo sa ibang tao. Amen? Pero I hope and I pray na makita niyo po yung difference na umaawit ka para sa Kanya, hindi ka umaawit para sa sarili mo. Amen? 'Di ba po? Dapat makita natin yung true worship. Amen? And then, sabi po sa scripture dito, hallelujah, sabi niya, throughout scripture were commandment to celebrate God's presence by magnifying the Lord, exalting His name. Ano po sabi sa Psalm 34:3? Sabi niya dito sa English, "Oh, magnify the Lord with me and let exalt His name. Together, we shouldn't worship out of duty. We shouldn't worship because we want to. And we shouldn't enjoy expressing our love to God." Pakabasa nga po yung verse. Amen. So sabi po sa Psalm 34:3 sa Tagalog, ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Amen. So, pangalan po ng Lord ang pinapapuri sa atin, hindi pangalan mo, hindi pangalan ko. Glorify the Lord. Magnify His name. Na makita yung presensya ng Lord sa buhay mo. Na hindi yung ayaw kang kasama ng mga tao, 'di ba? Hindi po ganoon. Dapat alam nila, ikaw, alam mo din na ang pinupuri mo si Lord. Katulad po ng sabi niya dito, we shouldn't worship out of duty. Hindi ka nagwo-worship na parang nagpe-perform ka lang. Dahil maganda ang boses mo, umaawit ka, piling ng tao, nagwo-worship ka, pero ang totoo sa puso mo, wala sa puso mo yung pagwo-worship. Amen? Pasikat ka lang. Pabida ka lang. Amen? Wag ganon. Wag ganon ang pag-worship. Dapat nag-worship ka, alam mo na duty mo yon to praise the Lord, to worship the Lord, 'di ba? To feel the presence ng even ng mga tao na nakikinig sa worship mo, 'di ba? Sa awit mo, 'di ba? Or pagkilos mo or pananalita mo, nararamdaman nila yung duty mo bilang disciple ng Lord, bilang servant ng God. Kaya napakahalaga na maranasan po natin ang lahat ng mga bagay na yon. Na tayo po nilikha para i-worship ang Lord, para itaas po ang pangalan ng Diyos, para makita ng tao na nagmamahal tayong totoo sa Kanya, hindi minamahal natin sarili natin bago mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos para mamahal natin yung sarili natin ng totoo, tama, mabuti. Amen? Siya muna ipapurihan mo, siya muna yung paglingkuran mo. Siya sa Kanya ka ng duty mo, sa oras mo,
Amen? Hindi po masama. Sabi ko nga, hindi masama lahat ng ginagawa ninyo kung lagi nyong kalakip at lagi nyong binibigyan ng kwarto ang Panginoon sa buhay ninyo. Wala pong masama sa lahat ng ginagawa nyo kung lagi siyang nagiging parte ng buhay ninyo sa bawat araw. Amen? Kaya nga dito, we should worship because we want to. Hindi pinipilit ka. Hindi yung pag napagalitan ka ng leader mo, saka ka lang mag-worship. Saka ka lang magdi-devotion. Dapat, automatic nagdi-devotion ka. Automatic nagbabasa ka ng Bible. Kasi yun yung sinasabi sa'yo ng Lord. Diba? It is part of your duty. No, hindi siya lang part ng duty that ginagawa mo to because you love Him. Because you want to. Walang nagpo-force sa'yo, walang nagpipilit sa'yo, kahit walang magpaalala sa'yo, nire-remind ka, anak, devotion na tayo. Diba? Anak, basa ka ng Bible, diba? Wala. Walang magre-remind sa'yo, kailangan automatic mong nararanasan yun. Amen? Kaya, pangatlo po, sabi niya dito, we should enjoy expressing our love to God. Dapat nag-e-enjoy ka. Dapat excited ka sa mga ministry katulad ng ganito, sa church, di ba? Sa pamilya mo, di ba? Sa paglilingkod, lahat yun part ng paglilingkod mo. Sa kaibigan mo, amen? Even sa mga unbelievers, dapat nag-e-enjoy ka na pinapakilala yung Lord na yun sa buhay mo. Kasi dapat ang nakikita ng mata mo habag sa mga tao hindi nakakakilala sa Diyos. Nakakahabag sila. Kahabag-habag po yung mga tao, no? Na hindi nakakakilala sa Diyos kasi akala nila ang saya na ng buhay nila, nagmumura sila dito, nagiinom sila, 'di ba? Kung ano-anong ginagawa nila na hindi naman kalooban, sayang yung buhay. Sayang yung purpose. Sayang yung panahon na nakapaglilingkod tayo. Sabi nga niya sa mga ngaral, 'di ba? Huwag mong antayin na magkasakit ka bago ka maglingkod. Huwag mong antayin na humina at maging puti na ang buhok mo bago ka maglingkod. O nakaratay ka na sa banig ng karamdaman bago mo maisip na maglingkod sa Diyos. Dapat nandun yung joy natin to express that we love God. No, kahit sa gawain lang na to, excited ka kasi alam mo, hindi ka na sinusundo, hindi ka na sinisendan ng link. Dapat alam mo na every 8 o'clock, meron tayong gawain. Pag Miyerkules, 7:30, meron tayong gawain. Na po, wag na tayong, kasi kung totoong love natin si Lord, dapat alam natin yung commitment natin. I know it's just a ministry online. Kung akala mo parang, ministry lang naman online yan eh. But sabi ni Lord, everything is worship. Dahil dito nagkaroon tayo ng pamilya. Dahil dito nagkakatulong-tulong tayo. Dahil dito natutunan natin magmahal. Dahil dito natutunan natin magmalasakit. Bakit mo sasabihin pipitsugin lang na ministry yung mga online na ganito? Dahil dito naligtas ang buhay ko. No, hindi lang buhay ko. Nung pinakilala ko yung Panginoon na yun sa kapatid ko, buong pamilya namin naligtas. Lahat ng manggagawa sa Nueva Ecija naligtas. Nagkaroon ng JIL sa Nueva Ecija. Dahil may isang kaluluwa na nagpakilala sa akin. Dahil may isang Pastor Randy na nagpakilala ng Diyos sa akin. Amen? Kung hindi dahil doon, walang church sa amin. Kundi dahil doon, hindi namin mararamdaman na kawawa naman tong mga nagpupulot ng bato. Naghihirap sila, pero wala silang kilalang Diyos. Amen? Kaya, diba, aanin namin yung kayamanan namin sa mundo kung di namin nabahagi sa mga tao na yon. Aanin namin yung business na binigay ng Panginoon kung hindi namin inaala yung pag-worship na yon, na alam namin na bawat tao na nagbibilad sa init para lang sa pagkain, sa pagkainan nila is makakatulong dahil sa binigay na biyaya ng Diyos at pagpapala sa negosyo ng mga pamilya namin. Hindi kayang bayaran ng pera yung salvation. Hindi kayang bayaran ng pera yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayang bilhin ng pera yung love ni Lord. Hindi mo kayang bilhin ng pera yung pag-ibig. That is the difference nung unconditional na pag-ibig. May pera at wala ka, mahal ka niya. Mahirap at hindi ka, mahal ka niya. Babae at lalaki ka, mahal ka niya. Kaya yun yung gusto ni Lord na maunawaan natin, na love your God with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kaya kapag nagawa po natin yon, matututunan natin yung pangalawang commandment niya. Na maging commitment natin
kung tunay tayong nagmamahal. Kaya purihin po ang Panginoon. Hanggang dun lang po, para hindi tayo humaba. To God be the glory. Yung purpose po sa susunod, si Pastor Randy po, kung available na lang siya, kung sino pong itatalaga ng Amen. Panginoon. Kaya maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Father. Salamat po sa mensaheng ito, Father God, na muli mong nilagay sa puso namin, Panginoon, na lagi naming matandaan na anuman ang ginagawa namin, anuman ang aming sinasabuhay sa buhay na to, anuman yung pinapakita namin, sinasalita namin, na laging makita yung bunga ng banal na Espiritu na totoo kami sa harapan mo. Patuloy ka naming mapapurihan, patuloy na sa bawat tao na nakakasama namin, maramdaman nila yung presensya mo sa buhay namin na kami ay nagmamahal sa'yo, kami ay servant mo, kami ay katiwala mo, steward mo lang, Panginoon, na hindi kami maging makasarili, kundi maging mapagbigay kami, Panginoon, at lalo na sigit sa lahat yung salvation, Panginoon, at pagpapakilala na magkaroon kami ng kagalakan sa puso na nagwo-worship kahit pa mag-isa kami, kahit nasa grupo o kahit nasa malaking churches kami, Panginoon, makita'y kagalakan na kami, Panginoon, ay nagpupuri sa'yo, nagpapasalamat sa'yo, nagbibigay ng honor sa'yo sa lahat ng bagay na ginagawa namin, maging sa pamilya namin, sa kapwa namin, hindi mananampalataya at mananampalataya, Ama, makita ang presensya mo at mabless sila sa aming mga buhay at ikaw ay mapasalamatan at mapupurihan nila, Panginoon. Lord, we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And yung pong text ni